Lang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Bagyong Chedeng, lumihis at di na raw tatama sa lupa ayon sa Pag-asa. Mahigit 20,000 residenteng nagsisiksikan sa evacuation center sa Albay. Nakauwi na, iba't ibang probinsya. Naka-alerto pa rin sakaling bumuelta ang Bagyong Chedeng. Litrato na patunay raw sa umano'y VIP treatment sa mga patuan sa kulungan. Ipinakita ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatu. Witness laban sa Dominguez Carnap Group na si Alfred Mendiola umalis sa pangangalaga ng Witness Protection Program at piniling magpakulong sa Bulacan Provincial Jail. Justice Secretary Laila de Lima na pasugod tuloy. Matapos ang serye ng mga aberya, 6 na istasyon ng LRT pansamantalang isasara simula bukas. Herman Moreno, itinanggi ang kumalat na balita sa internet tungkol sa umano'y pagpanaw niya. At naglalakihang music artist nagpakitang gilas sa American Idol Season 10 finale. Scotty McCreery, bagong American Idol. Lumihis na po ng direksyon ng Bagyong Chedeng at malamang hindi na daw tatama sa kalupaan ng Pilipinas, diretso sa Japan. Ayon po yan sa Pag-asa mismo. Gayunman, bagyang lumakas si Chedeng at patuloy pa rin daw tayong maging alerto. Ang bagyo ay may dala kasi na malakas na ulan na posibleng makaapekto sa malaki pa ring bahagi ng Pilipinas. Zero casualty o walang buhay na mabubuwis dapat ang layunin ng gobyerno. Alamin po natin ang iba pang mga detalye na bagyo mula mismo kay Undersecretary Graciano Yumol ng DOST Pag-asa. Magandang gabi po, Yusek Yumol. Nasa na po sa mga sandaling ito ang Bagyong Chedeng at ano-anong lugar po ang may babala pa ng bagyo, Yusek? Magandang gabi po, Mr. Mike, Miss Mel. Ang Typhoon Chedeng po noong alas 5 ng hapon, ang kanya po lokasyon ay 290 kilometers southeast po ng Kasiguran, Aurora. Ang kanya pong lumakas po siya to 175 kilometers per hour. Ang kanya pong bugso ay 210 kilometers per hour. Dahil po sa pagbabago ng kanyang direksyon, ang kanya pong direksyon ngayon ay northwest at bumilis po siya at 19 kilometers per hour. Nagbaba na po tayo ng public storm warning signal. So ang ating pong signal ngayon ay number 1 na lang po. At ito po ang mga probinsya na signal number 1. Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Aurora, Quezon Provinces, Polillo Island, Isabela at Cagayan. Yusek, ang sinasabi nyo ngayon, nagbago na ang direksyon ni Chedeng. Maganda namang balita yan. Hindi ba yan yung isang araw pa sinasabi na po ng ibang mga weather agency na ang bagyong yan hindi sa Pilipinas sa tama sa lupain, pagkos ay talaga namang patungong Japan, Yusek? Katulad po na sinabi natin na Mr. Mike, Miss Mel, na ang Pag-asa po ang unang-unang matutuwa kapag hindi tumama sa kalupaan ang Typhoon Chedeng at ang ating pong assurance sa ating mga kababayan ay yung ating instrumento at saka mga numerical model ay gagamitin natin para sa pagtahak ng ating pong Typhoon Chedeng. Kaninang umaga po at ngayong hapon, nagpapakita na hindi siya tatama sa kalupaan, kaya yun po ang aming inilabas na forecast. Pero Mr. Mike, gusto lang nating paalala sa ating mga kababayan na kalahati lang po yan, 50% lamang yan ng istorya. Dahil katulad ng sinabi natin, tatama po ang habagat at ngayon po sa Mindanao ay may reported na po tayo ng pagbaha. Dahil pag titignan nyo yung ating latest satellite image, yung habagat po ay dumarating na
sa Southern Negros at western part po ng Mindanao. Opo, ibabalik po natin yung mapa na ngayon lamang ipinakita natin yung merong pong direksyon ng Bagyong Chedeng. Posible ba ho, wag naman sana, magbago pa ang direksyon ng bagyo na yan, yung pong tinatawag ninyong Fujiwara effect, Yusek? Wala po tayong indikasyon ngayon na babalik pa si Typhoon Chedeng at dahil pag Fujiwara effect po ang pag-uusapan natin, wala pong isang system na maaaring magpabalik sa kanya sa Pilipinas. So lumalabas po sa lahat ng ating model na dediretso na po siya sa Southern Japan. Ulitin ko po at lilinawin ko po yung sinabi ninyo, Yusek. Yung mga pagulan-ulan sa Visayas, sa Mindanao, kanina lang dito sa Metro Manila, biglang may bumuhos na malakas na ulan pero sandali lang. Hindi po ito dulot ng bagyo kundi ng habagat. Tama ba yun, Yusek? Ganito po. Okay. Sa Metro Manila, katulad sinabi natin, intertropical convergence zone po siya. Ang Metro Manila makakaranas lamang ng habagat simula bukas, Sabado-Linggo. Pero yung Visayas po at Mindanao, katulad na nakikita natin sa satellite, habagat na po ang nagpapaulan sa kanila at nagpapabaha ngayon sa Mindanao. Yusek, kailan po tuluyang lalabas ng teritoryo ng Pilipinas ang Bagyong Chedeng? Kung wala pong pagbabago, Sabado ng gabi, Linggo ng umaga po ang labas ng Bagyong Chedeng. Opo, ano pong mga lalawigan, malawak po yan, nakikita natin, malawak yung ulan. Ano pong mga lalawigan na makakaranas ng mga epekto ng Chedeng kahit na malayo-layo, Yusek? At kasama ba dahil po Metro Manila? 650 kilometers ang kanyang diameter, alam po natin na Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon ay magiging mabagyo po bukas. Ang nilabas po natin forecast, yung eastern seaboard po ng ating Luzon ay magkakaroon po ng stormy weather simula bukas po. Opo, tulad po ng kagabi, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na magbigay ng payo doon sa mga kababayan natin na baka makaramdam ng epekto ng Chedeng kahit na malayo-layo at papalayo na ng Pilipinas sa mga sandaling ito, Yusek. Sa mga kababayan po natin na nasa Northern Luzon, yung mata po ng bagyo ay hindi tatama sa atin. Subalit dahil sa laki ng bagyo, yung pag-ulan po at paghangin ay mararamdaman pa rin natin sa Northern Luzon. Tapos po, ngayon, dumarating na ang habagat sa Visayas at Mindanao. Sa Mindanao po ay nagkakaroon na ng pagbaha. So dapat yung ating mga kababayan ay laging makikinig sa ating mga local government officials at mag-monitor sa media para alam nila kung anong gagawin para maiwasan natin ang anumang sakuna na dulot nitong si Chedeng at nang dumarating na si habagat. Maraming pong salamat, Undersecretary Graciano Yumo ng Pag-asa. Ayaw pa rin pakasiguro ng mga taga-Isabela. Bukod sa lokal na pamahalaan, may kanya-kanyang paghahanda mga residente mula sa Ilagan sa Isabela. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina? Mel, pabago-bago ang panahon dito sa Isabela. Maulap ang papawirin buong maghapon dito pero kadalasan tirik ang araw at mainit ang panahon. Pero kanina bago mag-alas 6 ng gabi ay bumuhos ang katamtamang lakas ng ulan pero ilang minuto lamang ito tumagal at hindi naman nakaapekto sa biyahe ng mga sasakyan. Mas madalas na tirik ang araw at maliwanag ang paligid dito sa Isabela pero paminsan-minsan makulimlim. Kaninang hapon, umulan ng mahina pero sandali lamang. Alam na ng mga taga-Isabela na lumihis papalayo ng Pilipinas ang Bagyong Chedeng. Pero ayaw pa rin nilang magpakasiguro. Zero casualty ang target nila sakaling bayuhin sila ng Bagyong Chedeng. Noong isang linggo pa raw sila naghahanda. Nag-imbentaryo na ng mga gamit na kailangan at may nakastandby ng mga rescue team. Partikular na tinututukan ng komunikasyon para hindi na maulit ang nangyari dati na halos walang komunikasyon sa buong probinsya. Ang dami na namin naging karanasan, ang dami na mga bagyong dumaan sa aming lalawigan. Alam namin kung saan yung mga pwedeng mag-landslide, alam namin kung saan yung babahayin pagka patuloy ang pag-ulan. At yun lamang, doon pa lang ay nakafocus na po yung ating mga evacuation center ng ating mga LGUs. Pagka naghahanda ka raw mabuti, umiiwas din yung bagyo. Ang mga magsasaka ay pinagpaliban muna ang pagtatanim, partikular na binabantayan ng mga bahay malapit sa mga baybaying dagat para makasiguro ang ilan ngang pamilya voluntaryo ng lumikas. Ang evacuation centers namin here is para sa low-lying areas, pupunta sila sa mga community centers, mga schools at saka mga chapels or churches. Yung mga nasa low-lying areas, lumikas na po kayo, wag na nating hintayin na dumating ang bagyo.
Inihanda na rin ng PSWD ang mga kakainin sa mga evacuation center. May 5,000 food pack na may bigas, noodles, sardinas, tubig at iba pang kakailanganin ng mga evacuee. May mga kahon-kahon na ring mga gamot. Ang pinaka-importante, ang mga residente rito may kani-kanilang paghahanda bukod sa ginagawa ng lokal na pamahalaan. Unang-una na ginawa namin, pagliligpit yung mga kagamitan sa bahay, nilalagay na sa silupin. Pagkatapos, pagka may oras at yung mga dapat mag-imbak na ng mga foods. Gamit sa bahay, gano'n, tsaka yung mga hayop, inililikas na namin. Inayos namin yung bahay namin, paayos ngayon. Tapos yung mga gamit, yung mga damit, gano'n, pagkain. Sa ngayon ay umaambon na lamang dito sa Ilagan. Wala namang problema sa supply ng kuryente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Sa Kabikulan naman po mga kapuso, dahil babala ng bagyo bilang isa o signal number 1 na lang sa Albay, pinauwi na sa kanilang mga bahay ang libo-libong evacuee. Pero ang mga nakatira sa mga delikadong lugar ay pinaiwan pa rin sa mga evacuation center habang hindi patuloy ang umaalis ang bagyo. Nakatutok si Lia Manyalak. Live po ito mula sa Albay. Lia? Mike, bagamat nagpapasalamat nga ang lalawigan ng Albay na hindi sila gaanong binayo ng bagyong Chedeng ay nagdeklara pa rin ng state of calamity ang sangguniang panlalawigan dahil sa laki ng bilang ng mga residente na inilikas. Nang ibaba na sa signal number 1 ang babala ng bagyo, pinauwi na ang mahigit 20,000 residenteng inilikas kagabi. Sa Kamalig North Central School, pinabaunan muna ng mga bigas ang mga lumikas na residente bago sila umuwi ng bahay. Nitong umaga lang nakunan pa namin ang kalunos-lunos nilang kondisyon sa evacuation center na siksikan sa mga classroom. In view of the degrading of the threat and the risk posed by Typhoon Chedeng, and the lowering of pag-asa from signal number 2 to signal number 1, and given the distance to potential impacts on Albay, the previously issued orders are hereby lifted. Pero ang mga residente sa bayan ng Owas, Pulanggi, Libon, Ligaw at Piudoran hindi pa muna pinayagang makauwi hanggat hindi inaalis ang babala ng bagyo. 21,776 ang mga evacuee rito. Hindi man daw nagkukulang sa pagkain at relief goods, daing nila ang siksikan, kawalan ng tubig at pagkakasakit ng kanilang mga anak. Saka nakakaano sa mga anak ko. Iyakan ng iyakan. Isa rin ang bayan ng Owas sa hindi pa pinapayagang umuwi ang mga evacuee. Nakakonekta itong Kabilogan River sa paanan ng Mayon, kaya kapag malakas ang ulan ay delikado na umagos dito yung mga loose materials na ibinubuga ng bulkan. Minsan nga may kasama pang lahar. Swerte naman na hindi ganoon kalakas ang ulan ngayon dito. Pero noong nagdaang bagyong Bebeng, dahil sa lakas ng agos ng tubig, ibinagsak nito yung riprap nitong kanilang flood control. Ang danger lang dito kung umuulan doon sa part ng Ginubatan, Kamalig, dito sa amin lahat yung tubig. Pero may mga residenteng umalis pa rin sa mga evacuation center, tulad ni Luningning Romano na hindi kayang ipagsapalaran ang kalagayan ng anak na may luslos. Mas lalala kasi siya may lagnat. Tapos ito namang isa may luslos. Matagal ko na po gustong humingi ng tulong. Hindi ko lang po alam kung saan ako lalapit. Pero sabi ng otoridad, hindi pwedeng magmatigas ang mga residente. Pababalikin namin sila. O pakikiusapan sila ng bumalik. Ha? Ayun ang sabi ng Pag-asa, na baka mamatay sila. Dahil signal number 1 pa sa Albay at Sorsogon, hindi pa rin pinapayagan maglayag ang mga sasakyang pandagat. Sa Sorsogon, pila na ang mga stranded na truck at bus sa pier. Mike, i-assess pa ng lalawigan kung gaano ba kalaki ang naging pinsala kung meron man ng bagyong Chedeng dito sa lalawigan ng Albay. Pero sa ngayon, nakagastos na sila ng 5.6 million pesos para lamang yan doon sa mga bigas na kanilang ipinamigay sa mga lumikas na mga residente. Pero sabi ng mga residente na nasa evacuation centers pa, higit sa bigas, ang kailangan daw nila ay malinis na maiinom na tubig at mga higaan. Mike? Maraming salamat, Lia Manyalak.
Sa ibang paksa sa balita, nasa bansang Thailand na si Pangulong Aquino para sa kanyang 2 araw na opisyal na bisita roon. Ayon sa Malacanang, 4.2 milyong piso ang gagastusin ng gobyerno sa biyaheng ito ng Pangulo kasama ang kanyang delegasyon. Layon daw ng biyahe na pagtibayin ang pagtutulungan ng Pilipinas sa Thailand sa larangan ng ekonomiya at maging sa panahon ng kalamidad. Bago umalis sa bansa ang Pangulo, nag-iwan siya ng babala sa kanyang gabinete at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa pagtugon sa bagyong Chedeng. So po magpaalam, inaasahan ko po lahat na nangako sa akin na handa-handa na tayo sa parating na bagyo. 3 araw na raw pong handa, ay talagang matutupad po at hindi po ako magugulat habang nasa Thailand. At pag ako po'y nagulat, magugulat rin po kayo pagbalik ko. Sitwasyon naman po sa Mindanao, lubog sa baha ang ilang barangay sa Sultan Kudarat sa lalawigan ng Maguindanao. Walang puknat po ang pagulan doon mula pa kagabi ay dahil yan po sa pinagsamang kombinasyon ng epekto ng bagyong Chedeng pati ang pagdating ng habagat. Sa barangay Bulalo halos umabot sa dibdib ang taas ng tubig. Baha, ilang residente na ang lumikas sa pangambang lalo pang tumaas ang tubig. Namahagi na ng tulong ang DSWD sa mga pamilyang nasalanta. Pa rin sa masamang panahon, nakansila ang ilang biyahe na eroplano papunta sa ilang probinsya na stranded tuloy ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Alas 3 pa lang ng umaga nasa NAIA Terminal 3 na si Binga Hutos kasama ang pamilya na pauwing Samar. Pero nakansila ang flight nila pa Katarman dahil sa masamang lagay ng panahon dulot ng bagyong Chedeng. Kaya babiyahe na lang daw sila Tacloban kahit pa kailangan nilang bumiyahe muli ng 5 oras sakay ng bus para makarating ng Katarman. Nag-change flight na lang kami pa via Tacloban para makauwi lang ngayon. Ano yan? Wala pa kayong halos tulog? Wala. Walang tulog. Pati baby. Pinili na ring bumiyahe pa Tacloban ni Laura Dublon ngayong hapon kaysa magparibok ng ibang araw patungo Katarman. Naunawaan naman daw niya kung bakit di natuloy ang biyahe. Tama rin yun. Kasi kaysa magpatuloy kami na delikado naman talaga doon. Kaya mas okay na rin yun na ano namin yung na-cancel. Pero ang mga dayuhang ito masama ang loob dahil sa kansilado nilang biyahe patungong Legazpi City, Albay. Dapat daw kasi ang Cebu Pacific ang sumagot sa kanilang titirhan dahil sa naabalang biyahe. So that's why we try to get this sorted out. So we spend more days in Sorsogon than to be stranded in the airport and wasting time here. So hopefully, just hope that we're going to get a bus. Holiday airport! On the floor! Sagot ng Cebu Pacific, di naman nila kontrolado ang pagkaabala ng biyahe dahil sa masamang panahon. Pwede naman daw mag-rebook ang mga apektadong pasahero sa loob ng 30 araw o di kaya ilagay sa travel fund ang halaga ng kanilang naudlot na biyahe at saka pumili ng ibang biyahe. Kung may karagdagang katanungan, maaari silang tumawag sa Cebu Pacific Hotline 702-0888. 14 ang kanseladong flight ngayong araw sa NAIA Terminal 3 dahil sa bagyong Chedeng. Tuloy naman ang ibang flight na di apektado ng bagyo. Please bear with the management ng mga airlines para while waiting for the flights na sasakyan nila. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magpapatupad po ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang LPG Marketers Association. Ang karagdagang bawas presyo naman sa gasolina at diesel na inaasahan ng mga motorista, naku po, posibleng hindi raw matuloy. Nakatutok si Julio Segovia. Kumpara nung isang linggo, mas mababa pa rin daw ang average world crude price mula nitong Lunes hanggang Miyerkules. Ang kaso, lumalakas ang halaga ng dolyar kaya ang kakarampot sanang rollback baka mawala pa. Mahigpit na binabantayan ngayon ng oil industry ang muling pagsiklab ng gulo sa Syria at Yemen. Malaki raw kasi ang posibilidad na mahila nito pataas ang presyuhan ng krudo sa world market. Pero tila nawili ang mga motorista, lalo pa 3 magkakasunod na linggo ng nag-big time rollback. Dapat babaan pa, sobra ng pahirap ang inaabot ng mamamayan. Medyo nahirapan kami sa mataas sa aming boundary. Saka nahirapan kami sa boundary namin. Sana mababaan pa kahit konti lang. Sa ngayon, higit 43 pesos na ang litro ng diesel, habang aabot pa sa 55 pesos ang litro ng gasolina. Sana mauna ng pagbababa ng Big Three sapagkat sila ang pinakamalaking istasyon throughout the Philippines. Huwag na nilang paunahin pa itong
namin makargahan sa papunta. Sa nakalipas na 3 linggo, small oil players ang unang nag-abiso ng bawas presyo. Di naman daw maramdaman ng mga tsuper dahil mas maraming gasolinahan ng malalaking kumpanya ng langis. Kaya ang ilang motorista, sinasadya na lang ang maliliit na gasolinahan. Maghanap talaga kami ng medyo mababa kahit may gas pa kami. Pag nadaan namin medyo mababa, papagas kami. Simula naman mamayang hating gabi, muling magbabawas ng presyo ang LPG Marketers Association. 50 sentimong bawas sa kada kilo ng LPG o katumbas ng 5.15 rollback sa kada 11 kilo na tangke. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Tungkol pa rin sa lagay ng panahon sa Cagayan, sa mga sandaling ito ay maaliwalas po ang panahon. Malapit sa Cagayan ang inaasahang dadaanan ni Chedeng palabas ng ating bansa, kaya tuloy pa rin ang paghahanda ng mga lokal na opisyal doon, lalo na ng mga taga-Apari. Mula sa Apari, Cagayan, Nakatutok, si Cesar Apolinario. Mel, maayos naman ang lagay ng panahon dito sa Apari kahit pa nga nakataas ng signal number 1 dito sa probinsya. Summer na summer pa rin ang gimmick ng mga residente rito sa Barangay San Antonio, Apari, Cagayan. Alam daw ng mga taga-Apari ang banta ng bagyong Chedeng, pero dahil sa mainit na panahon, di pa rin nila mapigilang magbabad sa dagat. Ang mga residente sa tabi ng dagat, hindi rin alintana ang papalapit na bagyo. Umaasa sila sa seawall na proteksyon sakaling lumaki ang alon. Bahay namin. No? Hindi kayo takot ngayon? Oo, awa ng Diyos. Oo, magdasal ka na lang. Para tulungan ka ng Diyos na hindi ang maperwisyo ang mga bahay-bahay. At mga sibuyas. Pero mismong lokal na pamahalaanan ng Apari ang nagsabi na sa kabila ng balitang lumihis na ang bagyong si Chedeng, patuloy ang paghahanda, dumaan man si Chedeng o hindi. Natuto na raw sila sa mga nagdaang bagyo kung saan mahigit 20 barangay ang nilubog sa baha at mahigit 70% naman ng bukirin ang sinalanta. Na yung prepared kami. Kasi yung movement ng bagyong Chedeng is unpredictable. Hindi natin malaman kung saan yung tahak niya o yung tutunguhin niya. Inayos na ang radar station ng Pag-asa rito sa Apari na sakop ang buong Region 2. Kapag natapos ito, mas madali na raw ang impormasyon papasok sakaling may paparating na bagyo. Mel, mula kaninang umaga ay maaraw dito sa Apari hanggang alas 5 ng hapon. Bahagyang umambon lang pero bumalik ulit yung araw at uminit muli. Medyo maalinsangan ngayon, Mel. At karamihan nga sa mga tao rito nagsasabi na mas naligo daw sila sa pawis kesa sa buhos ng ulan, Mel. Yan, kaya manigo ka na ngayon, ha? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Nakikita na raw po ng Doppler radar. Lumalabas na po sa radar ng Pag-asa yung Doppler sa Baler, Aurora, ang bagyong Chedeng. At bagamat maayos pa ang lagi ng panahon doon, naging maaga pang ilang magsasaka sa pag-ani ng kanilang palay. Nakatutok si Oscar Oida live mula sa Aurora. Oscar. Yes, Mike, naging maaliwalas naman ang panahon kaninang umaga dito sa may Baler, Aurora. Bagamat itong hapon ay nagsimula na tayong makaranas ng pag-uulan. Tuloy-tuloy naman ang naging paghahanda ng mga tao dito sa may Aurora sa inaasang paghagupit ng bagyong Chedeng. Ganun na lang ang pagkukumahog ng mga magsasaka dito sa may Baler, Aurora sa pag-ani ng kanilang mga pananim na palay. Bagamat naging maaliwalas kisa yung panahon buong maghapon, di pa rin nila pinapasantabi ang posibilidad na manalasa sa kanilang lugar ang bagyong si Chedeng. Tinatayang aabot sa 80 milyong pisong halaga ng palay ang masasayang sakaling bayuhin ng bagyong si Chedeng ang lalawigan ng Aurora. Kaya habang wala pang bagyo, pilit na isinasalba ng ilang magsasaka ang kanilang mga pananim. Kaya kahit kulang pa raw sana sa panahon, inaani na nila ang kanilang mga pananim. Mahirap talaga na pag naabutan kami, di siyempre mawawalan kami ng pangbayad. Sana hindi dumating ng bagyo ngayon. Para masalba. Ang mga mangingisda naman, pinagbabawalan ng pumalaot ng lokal na pamahalaan. Kahapon kasi isang bangka ang nawasak sa Dinggalan dahil sa malakas na alon. Kaya ngayong hapon, tigil muna sa pangingisda. At ang oras nila, ginugol na lang sa pag-aayos ng kanilang mga lambat.
Si Rodolfo Rabor, ayaw magbaka sakali. Minsan raw nalagay sa alangay ng buhay ng tumaob ang kanyang bangka noong manlalas ang bagyong Conching noong 1992. May tumaob po yung bangka. Ay nung may isang na malaki po, ay nakabitaw po ako. Ngayon pumulupot po yung tali sa leeg ko po. Ay buti na natanggal ko rin lang po. Samantala, nasagap na ng Doppler radar ang mata ng bagyong si Chedeng. Alas 4 ng hapon, namataan ito sa layo na 450 kilometers east ng Baler. Pero wala pa rin kaina makapal na ulap ang namataan malapit sa Baler, kaya naging maaliwalas pa rin ang panahon dito. Wala akong halos makitang kaulapan dito sa tapat ng Baler. At yung medyo makapal na ulap, nasa pinakang east pa ng Baler. Sa karagatan? Sa karagatan. So ang bata naman nasa 450 kilometers east ng Baler. So medyo napakalayo nun yung pinakamata ng bagyo. Okay Mike, sa mga sandaling ito ay medyo nakakaranas tayo ng konting pag-ulan dito sa kinalagyan natin dito sa may Baler, Aurora. Ang pamunuan naman ng Aurora, bagamat sinasabing palihis na nga ang bagyong si Chedeng, hindi naman nagsasawalang bahala at patuloy ang kanilang preparasyon habang nananalangin naman ang mga taga-Aurora na sana'y tuloy na silang iwanan ni Chedeng. Mike? Maraming salamat, Oscar Oida. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa tagulan ng GMA News. Landslide o pagguho ng lupa ang pinangangambahan ng mga taga-Taytay sa Rizal tuwing may bagyo. At kahit hindi pa man nakakalabas ng bansa ang bagyong Chedeng, lumipat muna sa evacuation center ang ilang residente para makasiguro. Nakatutok si Chino Gaston. Taon nang naninirahan sa mga bulubunduking bahagi ng Taytay Rizal, si Lourdes Bautista at Shirley Salamanque. Ang kanilang mga bahay, ilan lamang sa daan-daang nakatayo sa gilid ng bangin malapit sa highway. Ang pundasyon nito, mga poste na kahoy na ibinaon sa lupa. Hindi raw lingid sa kanila ang panganib ng landslide. Gaya ng mga nagdaang bagyo, iiwanan nila ang kanilang mga bahay at sisilong sa kalapit na elementary school. Ngayong parating ang bagyong Chedeng, nag-imbak na sila ng kerosene at gasera panlaban sa brownout. Hindi mo alam kung minsan babaksak na lang kalahati ng bahay, baka tulad ng iba, naaanod, gano'n sa sapa. Di, bago pa man, banlakas na ng hangin, umaalis na kami. Yan, para sa ano yan? Ito, sinisindihan mo. Kasi alam naman ito, kasi wala kaming Batay sa hazard map ng probinsya, hindi lang lugar ni Lourdes at Shirley ang nasa panganib. Halos lahat na sloping area sa Rizal itinuturing na landslide prone at bahain naman ang mga lugar malapit sa Laguna Lake. Maraming bahay sa Rizal ang nasa tuktok ng mga burol o di kaya nasa gilid ng mga bangin, marami ring subdivision. Sa ganitong klaseng lupa nakatayo noon ang Cherry Hill Subdivision sa Antipolo noong 1999. Kaya ang provincial government nakaalerto na, inactivate ang Disaster Operations Center. Nag-standby ng search and rescue teams sa bawat munisipalidad, kasama ang kanilang rubber boats at equipment. Yung aming mga kababayan na malapit doon sa mga landslide prone areas, sa pagsabihan na rin namin na hanggat maaari at mag-order ang aming punong lungsod. Kung kinakailangan ialis muna namin sila o ilikas din sa mga lugar, gagawin ang aming tanggapan. Paalala rin sa mga residente, maging alerto pagtama ng bagyo. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Ngayong may bagyo, iba na ang may alam. Maging handa para makaiwas sa aberya at disgrasya. Magplano, magsiguro, makibalita. Para I am ready. Isang malaking puno ang nabuwal at humambalang sa daan sa bayan ng Cabiao sa lalawigan ng Nueva Ecija. Dahil daw yan sa malakas na ulan at hangin, dala ng bagyong Chedeng. Ayon sa News Cooper Rohel Manalastas, kasama rin natumba ang isang poste ng kuryente. Wala namang nasaktan sa pangyayari pero nagdulot siya ng matinding trapiko. Naalis na ang puno pero hanggang ngayon ay wala pa raw kuryente sa kanilang lugar. Pwede rin kayong magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita tungkol sa bagyong Chedeng. Mag-log on po kayo sa www.newscope.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang SCOOP tapos space ang inyong mensahe, space ang inyong pangalan at address at ipadala ninyo sa 4627. Paalala lang mga kapuso sa ating mga News Cooper, yun lamang pong mga video at litratong pagmay-may-ari ninyo mismo at ipadala ninyo sa amin.
kinakaharap ng isang eskwelahan sa Rodriguez sa Rizal sa darating na pasukan. Mahigit 2,000 na kasi ang kanilang estudyante, pero ang kanilang silid-aralan, 12 lamang. Yan ang tinutukan ni Cesar Apolinario. Sa orientation ng mga magulang ng mga estudyante sa San Isidro National High School, bukod sa mga regulasyon, ipinaliwanag din ang patong-patong na problema ang kakaharapin ng mga estudyante sa pasukan. 2,000 na ang naka-enroll, pero inaasahang aakyat ang bilang ng hanggang 3,000 lalo't may mga residenteng na-relocate doon matapos maapektuhan ng mga demolisyon. Ayon sa mga guro, pagkakasyahin nila ang halos 130 estudyante sa isang klase. Meron lang kasing 12 ang classroom sa eskwelahan, kaya ang mga hagdan ginawang classroom. May isang espasyo pa nga na binubungan at ginawang silid-aralan, pero ang mga upuan sira-sira at walang armchair. Kung 50 per classroom, siguro kulang kami ng mga 5 kwarto hanggang 6 na kwarto pa. Kasi wala pa kaming... Hindi tsagaan ho kayo sa mga ganitong lugar. Tulad nito. O kaya hagdan, ginagamit nyo rin? Actually, meron kaming report nun. Problema pa ngayong tag-ulan dahil madalas pasukin ng putik at lupa mula sa nababakbak na kalye. Dahil dito, isinara ang klinik. Wala ring supply ng tubig. May poso naman pero amoy kalawang. Madalas daw tuloy magkasakit ang mga estudyante dahil walang tubig na magamit. Kaya pati CR nanlilimahid. Paano po mag-uugas ng kamay ang bata kung wala naman pong tubig na pag-uugasan, walang source ng... Pero may poso. Hindi pwedeng pangugas. Hindi naman po pwedeng pangugas Bakit dahil po? mabaho yung lumalabas na tubig at may kalawang. Sagot ng lokal na pamahalaan, umaalalay sila sa problema ng paaralan pero kailangan ng tulong mula mismo sa DepEd. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hey there mga kapuso, I'm sure excited na kayo sa mainit nating chikahan, kaya simulan na natin. Manny Pacquiao dumalo sa pagpaparangal sa 10 most beautiful women in the country ng isang magazine. May advice pa para sa kababaihan. At ang grand concert na finale ng American Idol Season 10. Abangan yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Mike? Salamat Pia mga kapuso, tila bahagi na raw ng buhay na maraming taga Metro Manila ang pagbaha. Bukod sa sadyang mababa ang ilang lugar, marami raw istrukturang nakahambalang sa daluyan ng tubig. Ang tumutok dyan ay si Maki Pulido. Ito ang mapa ng Metro Manila. Malaking bahagi ang may kulay na yellow at violet, na ibig sabihin lang ay mga lugar na bahain. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, isa sa bawat 5 barangay ng Metro Manila high risk sa pagbaha. Habang dumarami raw kasi ang populasyon sa syudad, dumami rin ang mga istrukturang humarang sa normal na daanan ng tubig baha. Ang pinakakalaban natin, population. Kasi habang dumadaming population, nag-i-encroach sa waterways. Inagawa natin yung tubig na naman ng pupuntahan niya. Tapos pagka may namatay na mga tao, sisisihin natin yung ulan. Kaya't nalalagay sa panganib ang may 40% ng populasyon ng mga taga Metro Manila. Karamihan sa silangang bahagi ng syudad, Pasig, Marikina, Pateros, Taguig, Muntinlupa at Parañaque. Ito ang mga syudad na agad daw apektado sa pag-apaw ng Laguna Lake dahil barado ang Pasig River. Kaya nga raw importante ang dredging lalo na ng Laguna Lake. Kasi ang Marikina River pupunta ng Laguna Lake eh. And then yung Laguna Lake pupunta ng Pasig River. So kung barado ang Pasig River, tataas ang tubig sa Laguna Lake, yung tubig sa Marikina River, aapaw din. Ang kabilang bahagi ng Metro Manila, Valenzuela, Malabon, Navotas, Manila, Pasay at Las Piñas, binahayan naman ang mga mabababang lugar. Kaya pag tumaas ang tubig dagat, lubog na rin ang mga residente. Isa sa mga solusyon ay relokasyon, lalo na raw sa mga illegal settler na nakatira sa mga daluyan ng tubig. 700 billion pesos ang buong halaga na kakailanganin para magawa ito ng gobyerno. Pero tutol pa ang mga residente. Tulad sa Area 7 ng Barangay Doña Imelda sa Quezon City, kung saan mahigit 200 pamilya ang nakatira sa gilid ng ilog. Dito po kaming nagtatrabaho. Dito po center na po ito. At saka mga taga Doña Imelda po kami talaga. Mga permanent resident po kami talaga ma'am dito. So saan po kami pupunta?
Kaya tingin ng MGB, mukhang magiging bahagi na ng buhay ng mga taga Metro Manila ang baha. Magiging kanya-kanya na lang ng diskarte. Nagawa natin, pinakialaman natin, naniningil lang siya. So huwag siya dapat sisihin. Yung tao dapat. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Susunod, Syria National na ng abuso umano sa 3 magkakapatid sa Malate, Maynila. Arestado! Anim na istasyon ng LRT, pangsamantalang isasara simula bukas. 5 milyong pisong alaga ng tinatawag na Black Sea Fan Corals na ipupuslit sana sa China, naharang sa Cebu. Dating Pangulong Gloria Arroyo pinadala na ng subpina ng Department of Justice kaugnay sa kasong pandaramong of plunder laban sa kanya. Tututukan natin ang lahat ng mga balita dito sa 24 oras. Isang Syrian national ang arestado matapos ireklamo ng umano'y pang-aabuso sa 3 magkakapatid sa Malate sa Maynila. Ang depensa ng suspect, ganti lamang daw ito na magkakapatid dahil hindi niya pinagbigyan ang panghihingi nito sa kanya ng pera. Nakatutok si Steve Dailisan. 3 oras ding matyagang nakipagnegosasyon ng mga pulis sa 38 anyos na Syrian national na si Mahmoud Obid bago siya tuluyang nakumbinsing sumuko. Inireklamo kasi si Obid ng 3 magkakapatid na babae na di umano'y hinipuan at ginahasa raw niya kagabi. Kasama ang ama, dumulog ang magkakapatid sa MPD Station 9 para maghain ng reklamo. 2 sa mga biktima menor de edad. Kwento ng isa sa mga biktima na itatago natin sa pangalang Inday. Namasukan daw silang tindera sa sari-sari store ng suspect nito lang nagdaang linggo. Pero kagabi, nilasing daw sila ng suspect at tila hinaluan pa ng pampatulog ang alak. Habang nagiinuman kami, hinipuan po niya kami yung legs ko po, inaano po niya. Nakita naman po nung yung babae, tapos tumatawa lang siya. Nagawa pa rin makauwi ni Inday at ng bunsong kapatid pero naiwan ng isa pa nilang kapatid na 15 anyos. Hinipuan daw siya tapos sinalikan siya. Tapos nagulat na lang daw siya, wala na siyang bra. Itinanggi ng suspect ang bintang. Ipinakita pa niya mga text message umano ng mga biktima na humingi ng 5,000 piso para sila'y makauwi ng probinsya. Sir, if I am guilty, I run away. But I'm not guilty. I stay in my place, until the police is coming. Maging ang misis ng suspect kumbinsidong walang kasalanan ng asawa. Nasa bahay lang din daw siya kagabi at inuman lang daw ang nangyari. Paano siya ginasa ng asawa ko kung kami nandun lahat kami? Pwede siyang sumigaw kung hindi niya gusto, kung talagang nandun. May prueba ako dahil kailangan lang nila ng pera. Yun lang. Dahil nga ang tatay nila is addict. Noong nakarang linggo lang, nalusutan ng suspect ang reklamong acts of lasciviousness dahil sa panghipo pero iniurong na ng complainant ang kaso. Ngayon, panibagong reklamong rape at paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse ang kakaharapin niya. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Binibigyan naman ng espesyal na pagtrato o VIP treatment sa kulungan ang ilan sa mga miyembro ng pamilyang patuwa ng mga sospek sa Maguindanao Massacre. Ayon po yan kay Maguindanao Governor Toto Mangondadato. Itinanggi naman niya ng abogado ng mga ampatuan. Nakatutok si Ian Cruz live mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ian. Yes, Mike, may mga larawan daw na magpapatunay na may VIP treatment sa pamilya Ampatuan. Dito yan sa QC Jail Annex sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Nais to, Mike, na paimbestigahan ng pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Umaga pa lang, pinipilit na ng mga kamag-anak ng mga Maguindanao Massacre victim na sorpresang inspeksyonin ng mga ampatuan sa kulungan. Matagal na raw nababalita ng mga ito at mismo ni Maguindanao Governor Toto Mangondadato ang pagbibigay daw ng VIP treatment sa mga ampatuan na pangunahing akusado sa Maguindanao Massacre. Sa inis ni Governor Mangondadato, bigla itong lumabas at nagpakita ng mga larawan na ayon sa kanya ay patunay ng pagbibigay ng VIP treatment sa mga ampatuan. Ayaw sabihin ng Mangondadato kung sino ang kumuha ng mga larawan. Ayaw din niya sabihin kung kailan kuha ang mga larawan. Sa isang larawan, makikita raw si Andal Ampatuan Sr. sa labas ng selda kasama ang asawa nito at nasa ground floor ng QC Jail Annex. Sa ilang litrato na pinakita niya, patunay daw na pinapayagan ng BJMP na makapasok ang maraming bisita ni Ampatuan Sr. Ilang mga sasakyan din daw ang pamilya Ampatuan na napapasok sa loob. Meron pa, marami pa tayong pasasabugin dito. Patikim lang to Ayaw nila magano Di video. Video. Anong ginagawa nila?
makikita natin doon. Bibigay ko yun. Kaya panawagan ng mga abogado ng mga kamag-anak ng mga biktima kay DILG Secretary Jesse Robredo na imbestigahan agad ito. Ako po'y kumbinsido na kaya po ayaw ipakita mga ampatuan ay may tinatago po itong mga warden ng BJMP dito sa Camp Bagong Diwan. No? Dahil kung wala naman po silang tinatago, wala pong problema at wala pong hadlang para ipakita nila sa amin ng mga ampatuan. No? Itinanggi ng abogado ng mga ampatuan si Attorney Gregorio Narvasa na may VIP treatment na natatanggap ang mga ampatuan. Gusto rin daw muna nila makita ang mga sinasabing litrato ni Manguda Dato para makapagbigay ng kumpletong pahayag. Ayon naman sa warden ng QC Jail Annex na si Chief Inspector Glenford Valdepeñas, di pa niya nakikita ang mga larawan. April 7 lang daw niya pinamunuan ng jail. Handa daw siyang humarap sa anumang investigasyon. Mike, dumating dito si BJMP Director Rosendo Dial bandang alas 5 ng hapon para sana sa inspeksyon pero di natuloy ang inspeksyon. Bigla namang lumabas ng BJMP compound si Attorney Gemma Oquendo dahil hindi na raw sorpresa ang gagawin nilang pagbisita sa mga ampatuan. Pero sabi naman ni Dial, handa sila sa inspeksyon at hindi lang daw dumating ang ilang miyembro ng prosekusyon. Narito ang kanilang pahayag, Mike. Kung ganito rin lang naman ang sitwasyon na papalurin ka pa kung saan-saan at marami pang wag na. So, niyaya namin siya, ituloy na lang namin para makita niya rin talaga yung kanilang mga aligasyon. And ayaw na rin niya kasi she's just representing one sector daw. Mike, ayon niya kay General Dial, anytime daw ay pwedeng mag-inspeksyon ng mga abogado ng proseksyon at basta kinakailangan lang daw, Mike, ay mag-coordinate sila sa BJMP. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Camp Bagong Diwa. Balik sa'yo, Mike. Iyan, kahit na may ganyang kuha na, video ba yan o litrato? Larawan ito, Mike, na binigay sa atin ni Toto Manguda Dato, Mike, ni Governor. Meron bang balak gawing aksyon yung mga otoridad ng BJMP ngayon at may ganyan larawan na? Mike, ang binabanggit sa atin ni General Dial ay wala naman daw sila nakikita nga masama doon sa mga larawan sapagkat itong mga larawan daw na ito, Mike, ay kuha naman doon sa loob ng premises nitong BJMP, partikular nga itong QC Jail Annex, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz. Chika Minute! Dumalo si Congressman Manny Pacquiao sa awarding ng 10 Most Beautiful Women in the Country ng isang magazine. Ang boxing champ, may advice pa for the ladies. Ano kaya yon? Alamin natin sa Chika ni Kata Tibayan. In gimmick mode ang pambansang kamao at Congressman Manny Pacquiao nang mamataan ng GMA News sa isang bar at restaurant sa Pasay City. Nakisaya si Manny sa pagpaparangal sa 10 Most Beautiful for 2011 ng Mega Magazine. Kabilang dito ang stylist na si Aliana Martinez, anak ni Albert at Lizelle Martinez. Model na si Vanessa Matsunaga Sunga, na ate ni Daniel Matsunaga. Ang publicist na si Nadine Howell, ang kapatid ng Kapuso star na si Rian Ramos, at ang Kapuso singer na si Francesca Farr. Inusisa nga si Manny kung sino ba ang mga espesyal na babae sa kanyang buhay. Pinagmamalaki ko siya, and then mahal ko yung mama ko at talagang dahil sa kanya, nagawa kong maging matibay sa buhay ko. Ang payo naman niya sa kababaihan. Stay sexy. Katatibayan, updated sa showbiz happening. Up next, silipin ang pakikisalamuha ni Drew Arellano at Isabel Daza sa mga mangyan sa isang reality TV special ng GMA News and Public Affairs sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod, 6 na istasyon ng LRT. Tigil operasyon muna simula bukas. Pangkang pagpuslit ng mga korales na nanganganib ng maubos. Naharang. At sasakyan ng mga sikat, kabilang ang van ng Philippine Hascals, ibinida sa isang motor show. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras. Matapos po ang ilang aberya kamakailan, pansamantalang isasara ang 6 na istasyon ng LRT1 at yan ay para po kumpunihin. At dahil libo-libong pasahero ang maapektuhan, magpapakalat daw ng mga bus ang LRTA o Light Rail Transit Administration
Magbibigay din sila ng libreng sakay. Nakatutok si Salima Refran. Isa sa mga pangunahing paraan ng transportasyon sa Maynila ang higit 30 taong gulang na LRT-1. Pero simula sa Sabado, mapipilitang maghanap muna ng ibang masasakyan. Isasara kasi ng LRT administration hanggang sa Lunes ang 6 na stasyon nito para magbigay daan sa signaling system integration ng North Extension Project. Sarado mula Abad Santos Station, Arpapa, 5th Avenue, Monumento, Balintawak at Roosevelt. Finally, natapos na yung North Extension Project natin. So yung signaling system niya, kailangan mo na siyang i-integrate doon sa signaling system ng lumang linya. Ito yung Baclaran to Monumento. Para ma-integrate mo sila permanently, kailangan mong patayin yung system. Magugunit ang kabi-kabilang aberyang naranasan sa LRT line kamakailan dahil na rin sa mga glitches sa temporary signaling system. Halos 4 na milyong piso raw ang malulugi sa maintenance na ito ng LRTA. Pero higit sa pagkalugi, mas malaking sakit ng ulo ito sa mga pasaherong sumasakay ng LRT. Ayon sa datos ng LRTA, humigit kumulang 280,000 ang sumasakay ng LRT tuwing weekend mula Abad Santos hanggang Roosevelt. Siyempre, mantala yung namin pag-uwi namin sa bahay, di ba? Malaking abala po para sa aming mga pasahero. Kasi po ito lang po yung sasakyan para mas mabilis po yung biyahe namin. Magpapakalat naman ng 15 bus ang LRTA para umagapay sa mga pasaherong maaaberya simula Sabado. Libre ang sakay dito at hihinto sa mga stasyon ng LRT. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, umalis sa pangangalaga ng Witness Protection Program ang testigo laban sa Dominguez Carnap Group na si Alfred Mendiola. Mas pinili niyang magpakulong sa Bulacan Provincial Jail. Napasugod tuloy doon si Justice Secretary Laila De Lima. Nakatutok si GMA News stringer Romel Ramos. Hindi kaya ng utak at katawan ko yung masyadong stricto at mahigpit na pagbabantay ng temporary shelter ng DOJ. Ito ang idinahilan ni Alfred Mendiola sa biglaang pagdalis niya sa pangangalaga ng Witness Protection Program ng DOJ. Si Mendiola ang state witness laban sa magkapatid na Roger at Raymond Dominguez kaugnay ng mga kaso ng carnapping at pagpatay kina Benson Evangelista at Emerson Lozano. Nagulat ang DOJ nang bigla na lamang umalis sa safe house nila si Mendiola kahapon. Yun pala, nagtungo ito sa Bulacan Provincial Jail upang doon magpakustodiya. Unang-una, hindi ako dito dediretso kung alam kong may risk ang buhay ko sa pagpasok dito. Hindi ko po sinasabing mga banal yung mga tao dito, pero I can assure you na ang bilangguang ito, wala pong riot, walang gulo. Biglang in-inspeksyon kanina ni DOJ Secretary Laila De Lima ang Bulacan Provincial Jail nang malaman dito tumuloy si Mendiola. Agad ding sinuspindi ang mga gwardiya ni Mendiola bilang bahagi ng investigasyon. Sabi ni De Lima, delikado raw ang ginawa ni Mendiola. Kasi syempre, since ayaw niya sa amin, sa safe house na WPP, ay gusto kong malaman kung ano, syempre nangamba ako, naalarma ako, bakit kaya? In other words, he feels safe here, he feels comfortable here. And I wanted to make sure, that's why I also talked to the warden, na talaga bang safe siya dito. Kinakabahan ngayon ang pamilya ng mga biktima para sa kaligtasan ni Mendiola at sa magiging takbo ng investigasyon. Ako, I would say na talagang napakahigpit na witness protection program. Kaya ako, talagang mas gusto ko sana kung if given a choice, dun sana siya sa Bulacan. Git ni Mendiola, hindi siya tumakas sa WPP at hindi rin siya uurong bilang testigo laban sa mga Dominguez. Yung commitment ko po at yung stand ko to testify against the Dominguez brother, hindi ko po kailanman babawiin yun. Maghahain ng DOJ ng manifestasyon sa korte na huwag nang pabalikin sa safe house ng WPP si Mendiola. Habang hinihintay ang desisyon ng korte, mananatili sa piitan sa Bulacan si Mendiola. Mula sa Bulacan, Romel Ramos, GMA News. Chika Minute! Sumabak na naman sa isang kakaibang adventure ang Best Travel Host Awardee na si Drew Arellano. This time, kasama niya si Isabel Daza para sa isang reality TV special ng GMA News and Public Affairs. Yan ang chika ni Nelson Kanda.
Very proud sina Drew Arellano at Isabel Daza sa 300 kilometro isang paglalakbay, isang reality TV special ng GMA News and Public Affairs. Layunin nitong paglapitin ang pamumuhay ng mga mangyan sa Mindoro Oriental at ang pamumuhay rito sa Maynila. Naranasan mismo ni Drew kung paano mabuhay ng payak sa komunidad ng mga mangyan. A total of 8-9 hours from Manila going there. Dahil yung chunk talaga was the 4-hour hike going to that valley. 4 hours non-stop? Oo, non-stop. Akit kami ng bundok dahil nga pinapaligiran siya ng bundok. So kailangan kaming umakyat sa bundok, pababa dun sa valley na yon. Paano naman kaya kung ang mga mangyan naman ang mamuhay ng ilang araw sa Maynila? Inilibot sila ni Isabel Daza sa syudad. 3 to 4 days. Pinagluto ko sila. Tapos parang ito yung TV. Siyempre they've seen it na. But the flat screen. Tapos mga kunyari football, parang ba't sila tumatakbo? They were chasing a football, parang anong point daw. Maraming mahalagang bagay daw ang natutunan ni Drew at ito ang baon niya ngayon sa pagbalik niya sa syudad. Ang aking natutunan ay hindi mo talaga kailangan mabuhay ng komplikado. Sa linggo na mapapanood ang 300 kilometro isang paglalakbay sa SNBO dito lang sa GMA7. Watch 300 kilometro. This May 29, Sunday. Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Sa pagbabalik ng Chika Minute, naglalakihang music artists. Nagpasiklaban sa finale ng American Idol Season 10. Tutukan nyo yan. Binukot o prinsesa sa Panay na nagsilbing inspirasyon sa epic serye na Amaya, Sulyapan. Watawat ng Pilipinas sa website ng Pangulo, baliktad. At dating Pangulong Gloria Arroyo, ipinasumpina na ng DOJ kaugnay sa plunder case laban sa kanya. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras. Hindi lingid sa ating kaalaman na napakayaman ng ating kultura, hindi po ba? Kabilang sa mga tradisyon ng ating mga ninuno ay ang pagkakaroon ng mga binukot o mga prinsesa sa isang tribo sa Panay. Ang binukot ang siyang naging inspirasyon sa character ni Amaya, ang bida sa epic serye na ipapalabas dito sa GMA. Yan ang tinutukan ni Karen David. Mahigit 7 taon na ang nakararaan mula nang akyatin ko ang isang bundok sa Panay para hanapin ang mga binukot o ang mga prinsesa ng isang tribo na kung tawagin Panay Bukidnon. Maganda nga eh. Maganda ba? Puti yung katawan. Maputi? Oo. Kasing puti ko, mas maputi pa sa akin. Pareho tayo. Maputi pa sa akin? Tisay! Pagkatapos ang halos isang araw na paglalakad, darating ko rin ang liblib na tribo. Tradisyon ng mga Panay Bukidnon ang pumili ng pinakamagandang bata sa kanilang tribo. Binubukod ang mga babaeng ito. Di pwedeng maarawan, di pwedeng ipatapak sa lupa ang paa. Tinatratong parang prinsesa. Malapit nang mamatay ang tradisyong ito at ang mga huling prinsesa ng Panay nagsitandaan na. Makalipas ang 7 taon mula nang mapanood ang dokumentaryo ng Eyewitness, muling mapapanood sa telebisyon ang misteryo ng mga binukot sa katauhan ni Amaya, ang pinakabagong epic serye ng GMA na pagbibidahan ni Marian Rivera. So nung napanood ko yung documentary, nakita ko may binukot, may ganitong kultura. Because of that, nagka-interest ako sa kanila. Katulong ang 2 historian mula sa UP, 1 taong sinaliksik at binuo ni Suzette ang kwento ni Amaya, isang binukot noong sinaunang panahon. Lingid sa kaalaman ng marami, bago pa man dumating ang mga Espanyol, may mayamang kultura na ang mga Pilipino, mga datu, babaylan, mandirigma at ang mga binukot. Lahat ng ito, isa sa buhay sa Amaya. It's about time na ang soap ay maging vehicle din, hindi lamang ng entertainment, 'di ba? Kundi maging educational na rin siya. Ito ay kwento. Hindi basta kwento lang naggawang isip, kundi kwento ng kultura natin.
Aminado si Suzette na sa panahon ng Korean novela at fantaserye, malaking sugal ang gumawa ng soap opera tungkol sa kasaysayan. Pero kung ito lang ang paraan para buhayin sa ating isipan ang mga tradisyong nanganganib ng mabura, sulit raw ang lahat ng hirap nila sa Amaya. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Nasabat ng Bureau of Customs ang 700 sako ng Black Sea Fan Corals na nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Ang black corals na kabilang po sa endangered species ay balak daw sanang ipuslit patungong China para gawing fashion accessories. Nakatutok si Claire Delphine. Nagkakahalaga ng 15 milyong piso ang halos 700 sako ng mga Black Sea Fan Corals na nasabat mula sa isang cargo vessel sa Cebu nitong May 19. Idineklarang mga scrap metal at nakakonsign ito sa isang fictitious junk shop doon. Mula raw sa Zamboanga City ang kargamento. Ipapadala sana sa Maynila pero dinivert sa Cebu nang mahuli dito sa Maynila ang mas malaking shipment ng black corals at stuffed pawikans nito lang May 11. Ayon sa Bureau of Customs, sa China daw sana ang destinasyon nito. Malakas daw ang demand ng black coral doon dahil sa paggawa ng fashion accessories. Hinala ng otoridad sa reef complex sa Sulusi, hinango ang mga ito. Nagko-cover ito ng halos 2 land area ng Metro Manila para makakakolekta ka ng ganitong karaming corals. Suspetsya ng Bureau of Customs, isang multi-million peso industry na sa Pilipinas itong illegal marine trade. Pero bukod sa kulang sa kagamitan at tao ang Customs Police, naging hadlang na rin daw ang ating batas sa pagpuksa sa illegal na negosyong ito. Isa ang Pilipinas sa 7 bansang may pinakamagandang biodiversity sa Asia. Kabilang ang black coral sa threatened at endangered species na ipinagbabawal hulihin. Ang parusa sa mga lalabag, kulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at multa ng hanggang 2,000 piso. Napakagaang parusa raw kung ikukumpara sa milyon-milyong pisong kikitain sa ganitong negosyo. Kailangan natin reviewin, lalo na sa mga mababatas natin, reviewin lang, dapat dagdagan ang penalty ng mga traders at saka mga tao na naninira ng natural resources natin. Kaya naman ang BFAR umapila sa publiko na tulungan silang labanan ang ganitong uri ng poaching activities. Ang mga ginagawa daw fashion accessories, katumbas ay pagkasira ng ating yamang dagat. For the marine species such as finfishes, coral reefs represent their residences. If you reduce the coral reefs, then you are reducing the biomass that we can utilize as food. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, watawat ng Pilipinas sa website ng tanggapan ng Pangulo. Ayan, baliktad yung pulang nasa itaas. Service ban ng Pilipinas Cals at tilampang sasakyan ng mga sikat. Ibinida sa isang car show. Herman Moreno, Kuya Germs, buhay na buhay. Taliwas sa kumakalat na balita sa internet. Mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras. Gusto na dire. Mga kapuso, isa pong baliktad na watawat ng Pilipinas ang lumabas sa website pa mismo ni Pangulong Aquino. Ang website na president.gov.ph. Sa halip na yung asul, yung pula po ang nasa taas na bahagi ng watawat. Inilalatag lamang ang watawat natin na yung pula ang nasa itaas katulad niyan kapag panahon ng gera. Nailathala ang baliktad na watawat na yan kasabay ng isang artikulo na nanghihikayat pa man din sa mga Pilipino na i-display o ipakita ang bandila ng Pilipinas. Para yan sa pagdiriwang ng National Flag Day simula Mayo 28 hanggang Hunyo 12. Sa panayam sa tagapagsalita ng Pangulong si Atty. Edwin Lasierda, sinabi niyang hindi sinasadya ang nangyari. Tinanggal na sa website ang baliktad na watawat ng Pilipinas. Kabilang ang GMA Network sa mga ginawaran ng Gold Award ng Institute of Corporate Directors o ICD sa 2010 Corporate Governance Scorecard Top Scorers. Ang Kapuso Network ay kasama sa 36 na publicly listed companies na nakatugon sa international standards ng corporate governance dito sa bansa.
Ilan sa mga kriteria rito ay ang transparency, accountability at practice of good governance ng kumpanya. Nakakuha ang GMA ng average score na 96.8%. Ang parangal ay tinanggap ni GMA Vice President for Finance Ronaldo Mastrilli at Vice President for Investor Relations and Compliance Division Ayal Ari Augusto Chio. Nagpasalamat sila sa pagkilala. Pagpapatunay raw ito na isinasa buhay ng Kapuso Network ang corporate values nito at serbisyong totoo. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Tag-ulan na naman at tiyak na iba't ibang karamdaman tulad ng ubo at sipon ang paniguradong laganap na naman. At dahil din sa pabago-bagong panahon, marami na rin siguro ay naatake ng asma o hika. Kaya't ang GMA Kapuso Foundation bilang tugon sa kanilang panawagan, naghatid ng tiyak na ikabubuting pakiramdam ng ating mga kababayan sa Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan noong May 21. Tunghayan po ninyo. Alas 6 pa lang ng umaga, sinimulan na ni Dante ang paglalakad. Wala kasi siyang pamasahe. Kaya't kahit hirap sa paghinga at sinusumpong ng arthritis, tiniis niya marating lamang ang People's Gym sa Dagupan kung saan isinagawa ang kalusugan caravan ng GMA Kapuso Foundation. Espesyalista ang agad sumuri kay Dante. Siya yung may typical na may bronchial asthma. It's a non-communicable disease na simple rin naman ang gamutan. Since masikip yung niadaluyan, yung binibigay usually natin ay yung mga gamot na nagbo-bronchodilate, no? And of course, yung mga iba is ginagamitan ng nebulizer. At ang hinahangad na lunas, atin namang naibigay. Gagaling na sana ako para lumakas sana ako para pagtrabaho naman ako. Isa lamang si Dante sa mahigit 800 nating kababayang dumagsa sa kalusugan caravan. May bakuna rin para sa tigdas at tulong medikal sa mga senior citizen. Napag-alaman na mataas ang bilang ng may asma sa bayang ito, kaya't digital nebulizer ang ating pinamahagi sa 5 barangay. Kung akala nyo'y natapos ang araw na tayo lamang ang nag-abot ng tulong, isang malaking regalo ang ating natanggap upang maipagpatuloy pa ang ating mga proyekto. Ang Kapuso Foundation lang naman ang beneficiary ng idinaos na Nightway sa Dagupan. Kaparte ng mga ibinayad ng mga runners sa registration fee nila ay maibabahagi natin sa mga hearing impaired children by buying yung mga hearing aids. Bagamat mahirap ang lakad ng buhay natin sa ngayon, maaari pa rin naman nating baguhin ang takbo nito. Maaaring simulan sa pagkakaroon ng isang malusog na pangangatawan at mabuting kalooban. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga doktor na nag-aray ng kanilang panahon at libreng serbisyo sa ating mga kababayan sa Dagupan. At salamat din sa Farex Health Corporation sa libreng gamot. Maraming salamat din sa Energizer Holdings Incorporated sa patuloy na pagsuporta sa ating hearing aid project. Ilang kabataan na naman ang mabibigyan ng pagkakataong makarinig sa inyong ibinigay na tulong. Kaya sa mga nais maging bahagi ng aming mga projects, magsadya po sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account. Maaari ding mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Kuya Germs Herman Moreno, buhay na buhay. Ano kaya masasabi sa balitang pumanaw na raw siya? At naglalakihang music artists, nag-jamming sa American Idol Season 10 finale. Tutok lang dito sa 24 oras. Pinadalhan na ng Department of Justice ng subpoena si dating Pangulo at ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Kaugnay po yan ng reklamong plunder na inihain ni dating Solicitor General Frank Chavez. Ang reklamo ay dahil sa umano'y maling paggamit ni Arroyo sa pondo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Pinadalhan din ng subpoena sina dating Executive Secretary Alberto Romulo, dating OWA Administrator Virgilio Angelo at dating PhilHealth President Francisco Duque III. Ayon naman sa tagapagsalita ni Arroyo na si Elena Bautista Horn,
Wala pa silang natatanggap na subpina kaya hindi muna sila makapagbibigay ng pahayag. Chika Minute! Buhay na buhay at isang masiglang Kuya Germs Herman Moreno ang humarap sa GMA News. Matapos kumalat sa internet ang balita na pumanaw na raw siya. Ayon kay Kuya Germs, hindi lang ito ang unang beses na kumalat ang ganitong balita. At ipinagpapasa Diyos na lang daw niya ang mga nagkakalat nito. Unang ibinalita sa isang free online encyclopedia na namatay na raw si Kuya Germs. Na agad namang kumalat sa mga social networking sites. Payo ni Kuya Germs sa publiko, huwag basta-basta maniwala sa mga kumakalat na balita. Ito, kaharap mo ko ngayon. Ito po ang inyong Kuya Germs. Nagpapasalamat po doon sa mga nag-aalala. Talaga namang nakamamangha ang engrandeng pagtatapos ng American Idol Season 10. Hindi lang kasi contestants ang nagpasiklaban sa performance, maging ang ilang judges ng hit show. Silipin yan sa chika ni Nelson Canda. Nagmistulang concert ng naglalakihang music artist ang American Idol Season 10 finale. Si Beyonce, humataw kasama ang female contestants. Muling bumirit ang Pinay na si Tia Mejia. Di naman nagpahuli ang male contestants. Nagpakitang gilas din si Jennifer Lopez habang kumakanta ang asawang si Mark Anthony. Bumirit din si Steven Tyler. Inabangan din ang performance ni Lady Gaga. Siyempre di pa uhuli ang top 2 finalists. Si Lauren Alaina, nakaduet si Carrie Underwood. Habang si Scotty McCreery naman kay Tim McGraw nakipagsabayan. Scotty McCreery! Ang 17-year-old classic country crooner ang itinanghal na pinakabagong American Idol. Mapapanood ang replay ng season finale sa Sabado at Linggo ng gabi sa GMA News TV. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga maiinit kong chika for tonight. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.